Okay. Ang susunod pong talata naman ay matatagpuan sa James 5:15 to 16. James 5:15 to James 16. 5:15. James 5:15 to 16. Ito'y paborito Mhm. ng marami. Ano po? Okay. Ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Mhm. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Ayan. Mhm. Welcome po, Sister V, sa ating programa. Kasi simula lang natin. Medyo i-mute lang natin ikaw. Pwede po? Okay. Okay. Mhm. Ngayon po ay, ito'y paborito, Tito Eddie, na talata sa Oo. mga pag may sakit. Yan Dahil nga. nga ang panalangin may pananampalataya ay nakapagpapagaling ng may sakit. Maraming beses na po namin itong nasubok, ang pangakong ito. Pag inangkin nyo at kalooban ng Panginoon ang paggaling at marapat lang, ay talaga naman pong gumagaling ang may sakit. Ano po? Kaya nabasa na po natin, ulitin ko po ang talata, Deuteronomy 7:15, mga awit 34:19, at James 5:15 and 16. Ito po ay ilan lang sa mga pangako po ng Panginoon sa atin kapag tayo may sakit. At ito po ang gamitin natin sa pag tayo nananalangin na hindi naman po malilimutin ng Panginoon. Kaya nga lamang po ay aangkinin natin ang pangakong ito. Kaya ngayon po, ibibigay natin kay Tito Eddie ang pananalangin upang sa ganun po ay ipanalangin natin ang mga nabanggit na pangalan. Ulitin ko po, Sister Loida, Baby Liliana, Choped, Sister Cecil, Samsam, at si Sister Resi Reyes. At yung iba pong may mga kahilingan pa, i-text lang po sa amin pagkatapos nito at isasama po natin sa panalangin sa susunod po nating programa. At sa amin din mo pong mga personal devotion ni Tito Eddie. Ano po? Okay. So bukas po ulit tayo ng 6 to 7. Ito po'y araw-araw Gawin na natin itong gagawin. araw-araw. Opo. Okay, tayo po'y manalangin. Ito po'y panalangin para sa may mga sakit. Okay. Aming Diyos na makapangyarihan, dakilang manggagamot, Opo. na siyang nakakaalam ng lahat ng bagay, maging bilang ng aming mga buhok ay inyong nalalaman. Yes, Lord. Panginoon, aming nabanggit po ang mga pangalan ng inyong mga anak na may mga sakit. Inyo silang dalawin, hipuin, pagalingin, Panginoon, upang ang kanilang sakit na ito ay bumalik sa dating normal na kalagayan at sila ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Yes, Lord. At doon sa mga batang may sakit, Yes, Lord. patuloy naming maging inspirasyon samantalang kayo ay malapit ng dumating at kami ay naghihintay sa langit na bayan. Kayo, Panginoon, ang siyang gumawa sa amin. Yes, Lord. At kayo kami ang inyong nilikha. Ang papuri, pasalamat sa inyong pagbibigay ng kagalingan sa bawat isa ay aming pong maranasan. At kami sama-samang magtatapat sa inyo hanggang sa kayo dumating. Ito po ang aming kahilingan, alang-alang sa aming mga kapatid na mga nasa banig ng karamdaman. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming pong salamat, Tito Eddie. Okay. Magbigay ka nga ng kwento muna ng isang karanasan natin tungkol dyan sa may sakit na talagang pinagaling ng Panginoon. Okay. Maraming beses na ating nasubukan ng Panginoon, Opo. Tita Ellen, na tayo ay sinagot niya sa kanyang panalangin. Lalo na nung ang mga batay lumalaki pa, ano? Okay. Naalala ko, mga minamahal, Yeah. mga kapatid, kaibigan, Sister B at Kuya Wen, nung ako ay na-assign doon sa Baler, Aurora,
tayo nandun. Di ba yung daan noon ay talagang sigsag? Aha. Ang sinasabi ng iba ay 2 liko lang bago makarating sa baler. 2 liko dahil kanan Oo. at kaliwa. Kanan at kaliwa. Mhm. Opo. Ang pagpunta sa baler Aha. ay talagang napakahirap. Mhm. Lalo na kapag may bagyo. Anong Madalas, relasyon sa may sakit? madalas ako ay Mhm. nai-stranded Mhm. doon sa bundok. Mhm. Kung kaya nga, tuwing ako ay pupunta sa Manila, ang Aha. ginagawa ko ay nagmumotor na lamang ako. Opo, yeah. Minsan, galing ng Maynila, Mhm. pauwi ng baler, Mhm. inabutan ako ng gabi doon Mhm. sa bundok, Oho, sa sigsag. yeah, napakadilim po Mhm. doon. Wala po dong ilaw. Kung kaya nga, nagkataon naman, nung ako'y nasa bundok na, Tita Ellen, Aha. yung aking motor ay nawala ng ilaw. Oh! So, napakahirap. 3 bagay o 3 ingredient ng panalangin ang aking nais i-share sa inyo Mm. kung paano ko naranasan ang kasagutan ng Panginoon. Mhm. Ang unang ingredient ay kinakailangan Mm. ang ating panalangin ay with persistent. Yeah. Pray persistently. Oho. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya nga, hindi ko alam kung hindi ko pa alam ang mga bagay nito. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kinakailangan ako ay sagutin ninyo sa aking panalangin to. Mhm. Ang ginawa ko, Tita Ellen, kung kausapin ko ang Panginoon, Mhm. akala mo katabi ko lang. Yeah. Kumbaga parang kagaya ni Jacob Yeah. nung nakipagbuno Nakipag-wrestle siya. sa Panginoon. Ang sabi ko, Panginoon, kayo lamang Mm. ang tanging makakatulong sa akin. Yeah. Tulungan niyo ako. Yan. Ang aking pamilya naghihintay, Mhm. Yeah. yung aking sasakyan, walang ilaw. Walang ilaw. Baka dumiretso ka sa bangin. Baka ako talagang sigsag. Yeah. So I pray with Persistently. persistently. Persistently, yeah. At alam niyo mga kapatid, habang ako ay unti-unti, dahan-dahang pauwi sa sigsag, talagang ako'y nangangapa na lamang. Mhm. Bigla na lamang merong dumating na bus galing ng Cabanatuan. Mamaya mo ituloy yan. Mhm. Okay? Para medyo po Mhm. suspense. Okay. Okay. So, unang ingredient daw po ng effective prayer. Pray persistently. Okay? Parang nakikipagbuno po tayo. Hindi yung parang kagaya sa bless this, amen. Mhm. Or kumbaga panalangin na sige lang kung ano na lang nakagawin. Kailangan Mamaya namin po. ng ganyan-ganyan, Yeah, okay. tulong-tulong dito. Ano yung dumating at paano po natulungan si Tito Eddie sa kalagayan niyo yun. Dadako po tayo muna sa ikalawang bahagi ikalawang kategorya na pinapanalangin. Ang kalawang kategorya naman po yung mga namatayan. Abay, mahirap po Tito Eddie ang namamatayan na yan, di po ba? Okay po. Oo. Mhm. Pareho po kaming ulila na. Ay, sa bagay, sa edad ba naman nating ito? Medyo matanda na rin tayo. Pero parehong namatay na nung nanay at tatay. Pero ang nararamdaman po namin ngayon ay hindi yung pagkaulila sa tatay at nanay namin dahil although malungkot, pero kasi matagal na, tsaka patay na po sila, namatay sila ay matanda na. Yung nararamdaman naming lungkot ngayon ay doon sa mga kaibigan namin na kasabayan namin, Kaklase, kaibigan na nawala na nagpahinga na. Although may maganda po tayong pag-asa sa na Panginoon. sa pagdating ng Panginoon ay babalik muli. So ngayon po ay ating bibigyan ng daan na ipanalangin po yung mga bago pa lang na nawalan po ng mahal sa buhay. Okay. Isa-isahin po natin ang kanilang mga pangalan at pagkatapos babasahin natin ang mga pangako para sa kanila ng Panginoon. Unahin po natin sa listahan dito ay Sister V. Na nakikinig ngayon sa atin. Opo, hindi namin siya kinalilimutan sa mga personal Gabi-gabi, prayer. pinapalalayan ka namin. Mahirap. Thank you. Iisip ko na lang kung wala si Daddy. Hindi ko rin po maisip kung si ang Daddy. Gusto ko nga, Tita Ellen, ako nang mauna sa iyo. Wag nga. Ako nga dapat ang mauna.
Kasi hindi namin kaya siguro ang Mahirap. mawala ang isa't isa. Ano po? Mhm. So si Sister B po, dahil Sabay na. wala ni Kuya Mar, Pastor Kayaban, na matagal din po naglingkod sa ating Konferensya. at sa vineyard ng Panginoon. Oh, Ano po? gawain. Sino pa po ang ating ipapanalangin? Si Brother Lemwell, ang kanyang pamilya. Ay, oo, Imperyo. Mm, Ito po ay isa sa mga nasawi dahil sa COVID. Siya po ay medtech sa New York, frontliner. frontliner. Mhm. O nakikiramay kami sa kanyang mga kapatid, asawa, anak na naulila po. Mhm. Okay, patuloy po natin. Ipanalangin din po natin ang Rockies at Asombrado family Mhm. sa pagkawala po ng Ni kanilang Ate Nida. Ate Mhm. Nida. Nagpapahinga Siguro na po. nakita niyo po sa Facebook. Sama natin Yes, silang isama idalangin. po natin Mhm. sa panalangin. Sino pa po? Yung pahutagana, tatay ni Sister Ni Merlin. Merlin. Opo. Biyanan ni Pastor Rudy Pahutagana. Si Mhm. Pastor Rudy namahinga na rin, tapos ngayon naman yung biyanan niya. Ano po? Ito iniling natin sa Panginoon nung isang araw. Oo, nakalabas sa Nakalabas na ng ospital. ospital, pero nakita ko sa Facebook na Uli. maalam na rin Mhm. po. Nagpahinga na rin po muna ng Yan po ang nangyari. tuluyan. Ano po? Siya po ay natulog sa Panginoon. Yeah. Okay. At yung paboritong teacher ni Sister Mary B Ay, oo, si Ma'am Ma'am Roman. Roman B. ay nagpahinga na rin. Nagpahinga na rin pala. Oo. Yeah. Oo. Si Ma'am Roman ay teacher pa namin nung elementary kami. Oo nga. Napakagaling pong guro. Mhm. Na po. At naging teacher din ng mga anak natin Oo, sa principal. AUP. Principal. Yeah. Ng ating mga anak na. Kaya po, meron pa po ba kayong idadagdag sa kahilingan po? Meron po ako. Kilala nyo si Ma'am Cosejo sa Klaa? Ate Pe. Patay Nalimutan na siya. si Ma'am. Oo. Oo nga. Tapos, dito sa Baysa, yung yung Rick Santos family. Rick Santos ay namatay na rin. Oho. And then, meron akong parent sa Pasay na namatay din yung asawa, Gutierrez family. Nasa sila? Nasa US, hindi ko lang alam kung saan part. Pareho sila ng asawa ko na may MDS, infection sa dugo. Yeah, okay. Namatay din. Oh, yan po, idadagdag po pala natin si Ma'am Cosejo, ang pamilya po ni Ma'am Cosejo, dahil si Ma'am Cosejo ay natulog na rin muna at naghihintay Ang sa nakakalungkot kay Kuya Ben, si Kuya Hamin, kung tawagin natin, ay nag-iisa siya. Yung kanyang mga anak ay nasa abroad lahat. Ay, oo nga. Napakahirap nung ganun. Tapos si yung pamilya rin po ni Brother Rick Santos at ang pamilya po ng Gutierrez. Okay. At bagamat medyo natagalan na, pero isama pa rin natin ang Imperyo, yung pong si Tatay Eli daw po, Elias. Yung lolo ni Marlo? Hindi. Bali rin. Yeah. Bali lolo rin yan nila. Okay, so ito po ang mga ipapanalangin natin. At ito po ang mga pangako sa kanila, sa kanilang pamilya. Bago kung tayo sila manalangin, man po basahin muna natin yung mga pangako. Opo, kung sila man po ay nakikinig, ang pamilya nila, ay ito po ang mga pangako sa atin. Isaiah 51:11. Ang inyong mga tinubos ay babalik sa Zion na nag-aawitan at may kagalakan magpawalang hanggan. Mawawala na ang kanilang mga kalungkutan at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan. Napakasarap na pangako. Pangako nito. Ang sa akin naman po ay matatagpuan sa Psalms 147:3. Psalms 147:3. Ano Okay. po ang sinasabi doon? Ganito po ang sinasabi. Pinagagaling niya ang mga pusong nabigo at ginagamot ang kanilang mga sugat. Amen. Kaya hanga ako kay Sister B. Kahit nararamdaman niya ang lungkot ay nakukuha pa niyang kumanta na magpuri sa Panginoon. Pinaiyak mo kami ng isang araw. Kaya naman hindi napigilan ang luha ko. Alam mo, Yan, nag-start lang.
Ay, alam mo, nag-start lang yan kay Mrs. Gutierrez. Kasi Aha. namatayan siya. Inano ko siya sa PM, kinantahan ko siya. Nagulat ako, sabi niya, "Ma'am, may virtual wake ako mamaya. Pwede ba ikaw kumanta?" Hindi naman ako singer, pero napilitan akong kumanta. And Yan. then, yun ang naging motivation ko para kumanta Amen. kahit hindi ako singer. Amen, Kita mo amen. na, ang ganda. Basta gamitin mo ang pwede natin yung mong gamitin sa pagbibigay papuri sa Panginoon. Mhm. Okay. Ang isa na pa pong pangako ay John 14:27. Ano po? Mhm. John 14:27. Yan po ating markahan ulit sa ating mga Bible. Magandang pangako po. Huwag kayong mabagabag. Don't be troubled. Mhm. At huwag kayong matakot. Okay? Don't be scared. Okay? Sabi, dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ayan. Ano ba yung binibigay na kapayapaan ng mundo pa? Tito Edwin? Pansamantala lamang yon. Pansamantala. Marami ang mga nagsasabi kahit yung presidente, kung sino-sinong mga politiko na narito ang kapayapaan. Yeah. Pero ang tunay na kapayapaan ay kung tayo ay nasa Panginoon. Yeah. Tinatawag nating Prince of Peace. Yes, opo. Kaya ngayon po, tayo mananalangin at pagkatapos ng panalangin, dudugtungan ni Tito Eddie yung kanyang kwento. Okay. May kapayapaan ba siyang nadama? At natanggap pa niya yung pangako ng Panginoon at Okay. ibibigay po niya ang second ingredient Second ingredient ng ng ating effective panalangin. prayer. Ang una po ay pray Pray persistently. Ngayon naman po ay yung second ingredient ng ano. So subukan po muna natin na mapatugtog itong ating bahabang tayo po ay nananalangin. Okay? Ating pong subukan. Ano kaya kung hilingan natin si Kuya Wen na siyang manalangin? Abay, oo nga. Kuya Wen, Teka, ano yun natin? pagkatapos ng kanta, Kuya Wen. Kuya Wen, pwede bang ikaw ang manalangin? Naririnig mo kami? Mhm. Okay. Sige, unmute ko. Wala na. Andyan si Kuya Wen. Mhm. Ay, yan. Kuya Wen, ikaw ang mananalangin? Bakit i-unmute mo yung sarili mo, Kuya. Ay, hindi ma-unmute. Hindi kita ma-unmute. Yan. Unmute my audio. Yes, Ayan. yes. So pagkatapos po na Welcome, Ate Dory. ikaw pong ang mananalangin, ang specific po ipapanalangin nyo ay yung pong mga naiwanan, yung pong mga naulila. Okay? So atin pong tutugtugin itong someone is praying for you. Okay, ato po munang yung malakas na langit na po. Yan, pinakamahina na po. Kuya Wen, you can pray now. Father in heaven, we come to your throne of glory tonight with joy and gladness because you are still looking for us, looking in our affairs. In everything that we do, Lord, you know what we are doing in this world. Father, there's so many people who got heartaches and pains, especially those who lost their loved ones, oh God. Be with them. Strengthen their faith, Lord. We know that death is not the end of everything, but you have promised us, oh God, that there is a second life to come. You have said, oh Lord, and promised us that this mortal must put on immortality because we will be changed, oh God. The promise, oh Lord, is what we hang on.
Those who lost their loved ones because of this pandemic, Lord, be with them and strengthen their faith. Because you have said, Lord, let not your hearts be troubled. Believe it in God and also believe it in me. My Father's house has many mansions. If I were, I should have told you, I will go and prepare a place for you. And if I'll go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. When you come, O Lord, we would like to meet you in the air and be with you forever and ever. We cannot fathom, we cannot decipher. It is beyond description, O Lord, the things that is prepared for us in heaven. We would like to be with you, O Lord, because you are our God in which we revere, we worship. O Father in heaven, thank you so much for the forgiveness of our sins. Thank you for Jesus who shed his blood for us. Because, O Lord, he shed his blood so that our sins will be passed away. Our sins will be washed away. He shed his blood for the remission of sins. Because without the remission of sins, O God, there's no forgiveness, but you have forgiven us all. We long for your promises. We long to live with you forever. And when you come, O God, our names will be written in the books of life, so that, O Lord, we have a chance to be with you forever and ever. Yes, Lord. Amen. Amen. Thank you very much, Kuya Wen. That I is a am- very nice prayer. Praise God. Okay. Mike. Teka lang po. At naano. Stop mo muna. Okay. Okay. Ngayon Itutuloy naman ko na. po, itutuloy natin ang kwento. Ano pong kwento. nangyari, Tito Mhm. Eddie? Is there peace? Is So, there assurance? Nung biglang dumating yung pantrangko, Mm. ay kinawayan ko Aha. ang driver. Aha. At nakuha naman niya ang aking ibig sabihin. Yeah. Aha. Napansin niya Ah. na wala rin akong ilaw, kung Aha. kaya nga hanggang sa ako'y nakarating doon sa Baler, Mm. kasi yung terminal ng pantrangko ay katabi lang ng bahay natin. Aha. Yeah. Aha. Hanggang sa ako'y nakarating Mm. ng Baler. Ito ang paraan, mga kapatid, na kung tayo ay mananalangin, ay with persistent, kagaya nga ni Jacob na siya ay nakipagbuno. Yeah. Ang ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon, Mhm. persistently, Mm. na Panginoon, kayo lamang ang aking matatakbuhan, wala nang iba. Oo nga. At sinagot nga ng Panginoon Ah. ang aking panalangin sa pamamagitan ng pantrangko, ng bus na yon. Aha. Ikalawa na Mm. ingredient na gusto kong malaman nating lahat Mm. ay put God first. Mhm. Put God first Sa ating panalangin. sa ating panalangin. Paano po yun? Mhm. Oo, paano po yun? Kalimutan muna natin ang ating sarili, Aha. forget about ourselves, Mhm. at hilingin natin sa Panginoon Mhm. na tayo'y kanyang sasagutin sa ating panalangin. Mhm. So, Yeah. ibig sabihin Mhm. po, mas pupurihin natin ang Panginoon sa ating panalangin. Mas madami yung papuri sa Kanya. No. Huwag Kaysa yung yung puro ako. Ako. Puro ay. Yung pahingi. Pahingi. Oo. Mhm. Oo. Mas siya daw po ang bibigyan natin ng papuri. Ano po, sa ating mga panalangin. Mas maganda Mhm. na ipagpe-pray natin yung iba. Yan. Sa halip ba? na ang ating sarili. Sarili natin. Kasi mas malalakas yung ating pananampalataya kung makikita natin sa iba yung Sinasagot kasagutan ng ng Panginoon. panalangin Mhm. nila. Kaya nga po ito, Yeah. ating nililista yung mga panalangin ng mga humihiling. Yeah. Yan. Kasi oras na may sagutin sa panalangin ito, tayo ang nauunang matuwa. Makapalakas ang Oo, Panginoon. yan. Oo, Mhm. yan. Mas mauna So, tayo sumaya. sa put God first,
iwasan natin yung panalangin Mm. na I, Mhm. me. Mhm. Yeah. Kalimutan muna natin ang ating sarili. Unahin natin ang iba. Ang Okay? sabi nga din ng isang si Pavel Goya, paborito ko siyang pakinggan eh. Sabi niya sa karanasan niya, ang ibig sabihin daw po nung put God first. Ano po? Yung aaminin na natin sa Panginoon. Ate Kwan, dumating. eh, Ate Sita. Oh, thank you for joining. Sasabihin daw po natin sa Panginoon, Panginoon, ito po yung kahilingan ko, pero kung ano man po yung kagustuhan nyo talaga, yun ang masunod. Opo, yeah. Yeah. Maganda. Halimbawa, kagaya nga yung nangyari dun sa tatlong Hebreo, di ba? Mhm. Na sabi ni Nebuchadnezzar, ilalagay namin kayo sa sa pugon. Pero ang sabi ng tatlong Hebreo, ililigtas kami ng aming Panginoon. Pero kung hindi man kami ligtas kasi sabi ni Nebuchadnezzar, okay, bibigyan pa namin ikaw ng second chance. No. Patutugtugin uli at tapos kailangan lumuhod na kayo. Sabi nila, ay hindi pa rin kami luluhod kahit anong mangyari. Kasi nga, napakalaki ng kanilang pananampalataya Yeah. na kahit sila mamatay, Mhm. sila ay nasa Panginoon. Yes. Pero ipinakita ng Panginoon sa pangyayari na yon, Tita Ellen, na ang pananampalataya nila ay napakalakas. Kaya ang isang halimbawa din po maibigay natin, halimbawa po yung ganito. Kasi kadalasan sa trabaho, pagsubok yan eh. Yung Sabado. No? Maalala ko nung ako po ay nung nag-aaral sa UP. Nagsimula ako sa UP. Sabi nung teacher ko, pag hindi ka kumuha ng exam sa araw ng Sabado mo, dahil yun lang ang pwede kong ikuha, babagsak daw po ako. Tapos matatanggal ako sa UP. Sabi ko, paano to? Talagang ito lang ang pagkakataon para makapag-aral ako. Kasi scholarship. Po. Pero tama po yung sabi ni Pavel nga, na put God first. Sabi ko, Panginoon, kayo na lang bahala sa akin. Kung bumagsak ako, bumagsak. Pero hindi pa rin ako papasok sa araw ng Sabado. At kung mawala ang scholarship, mawala. It's okay. Basta kayo ang maparangalan. Nung nakipag-usap ako sa teacher ko for the last time. Sabi ko, ma'am, talaga pong hindi ako pwedeng kumuha ng test sa araw ng Sabado. Dahil yun po ang conviction ko. Kung ibabagsak niyo po ako, wala po akong magagawa. Kung matatanggal ako sa school, wala rin po akong magagawa. Basta po, ang Panginoon ko ang dapat mauna sa buhay ko. Ano ba yung nangyari? Tito Eddie? Hindi naman ako bumagsak. Hindi sila ang nagtanggal sa akin. Nung matapos ang semester, okay naman ako. Pwede pa ako manatili sa UP. Pero, ako na lang Ano nangyaring milagro? Ang milagro, nakapasa ako. Amen. Nakapasa ako kahit di ako kumuha nung Sabado yun. At napilitan yung teacher ko, nabigyan ako ng exam ng Friday instead nung Saturday. Oh, napakagandang karanasan ang iyong naranasan. Pero umalis ako ng UP dahil mas gusto kong papunta sa ating paaralan. At doon kayo naman nagkasama ni Sister Mary B. At doon kami nakita ni B. Ay, hindi nakita. Doon kami nagkasama, naging roommate. High school At doon tayo nagkita. Magkasama na kami, high school pa kami. High school pa kami. Kayo lang. Pero doon kita nakita. Ayun. Kung hindi sinagot ng Panginoon ang panalangin mo, hindi mo ako makikita. Anyway, tuloy po tayo sa ating panalangin. So, pangatlong ingredient? Pangatlong ingredient. Okay. Ano naman po? Ang pangatlong ingredient ay magpasalamat tayo kung tayo'y mananalangin sa Panginoon na ang panalangin natin ito ay tanggapin na natin, Tita Ellen. Nanando na. Nanando na. At sinagot ka na. Sinagot na tayo. Sinagot na. By faith. By faith. Claim it by faith. Yeah. At sigurado nangyari na. Nangyari na. Kaya pag dahil daw po yung nananalangin, huwag nating isipin, ay sana ay magkaganon. Hindi po. Nangyari na. Salamat po, Panginoon. Ibinigay nyo na. Salamat po, Panginoon. At pinagaling nyo na. Yeah. Yan, gano'n. Believe it that it already happened. Oo, yan, gano'n.
Huwag tayong magkukuli, huwag Mhm. tayong magda-doubt, huwag tayong magdududa o mag-aalinlangan. Yan. 100%. Yan. Marami pong salamat, Panginoon, Mm. sa inyong kasagutan Sa sa panalangin. panalangin ito. Okay, patuloy tayo. At pumunta na tayo sa third category po ng ating ipapanalangin. Dito na po Mhm. natin pagsasama-samahin sa third category ang mga panalangin natin. May mga, ito po ay yung mga may financial na pangangailangan, lalo na po ngayong lockdown. Ano po? Hindi makapagtrabaho, walang pagkukunan, pero ipanalangin po natin ang buo nilang pamilya. Ganon din po itong iba naman ay mga estudyante na hindi malaman ano ba, papasok ba o hindi sa school. Dahil nga po, sa nangyayaring ito. Lockdown. Opo. Tapos po, teka, sorry lang po. Akin lang tinitingnan itong ating, yun din pong mga tinasabi nga, ano ba dito? Yung, yung estudyante, they are seeking for wisdom. And then yung pong mga financial difficulties, may mga suliranin sa pamilya, Mhm. sa relasyon. Mhm. Relasyon sa asawa, relasyon sa mga anak. Abay, malaki nga po itong suliranin. Yun po, pagsasama-samahin natin dito sa third category. Kung kayo po may mga kahilingan, ulitin po namin, i-PM nyo lang kami, i-text nyo lang kami, isasama po namin, hindi lang po sa programa, kundi sa mga personal po naming devotion Mhm. o family worship ni Tito Eddie. Ano po? Isasama rin natin sa panalangin ito Mm. yung mga taong lagi natin nakikita sa balita, yung mga walang makain, walang Yun bigas. nga, oo. Mhm. Yung isa, nagkayod na lang ng niyog. Nagkayod na lang ng niyog. Sana meron namang, pero may nagkawang gawa doon. Oo nga. Ano? Kaya isama natin sila sa panalangin. Gawa ng lockdown, hindi sila makapagtrabaho. Okay. Kanina pala, nalimutan nating isama doon sa namatayan, yung si Kambal. Ay, yung aking classmate Yung ng elementary. So isama na rin natin Si dito. Josephine Kalalang, na Oo. taga-California. Opo. Tapos, ipapanalangin po natin dito, una yung ating mga sariling pamilya, Mhm. pamilya ni Kuya Wen, mga anak niya, pamilya ni V, yung kabuuan, pamilya nyo, Mhm. pamilya po ng amin po, De Ocampo family, at ni Ate Sita. Manang Sita. Manang, yeah. Yan. Tapos, pamilya ni Ate Ellen, pamilya ni Lisa, yung aking kapatid, nasa Las Vegas. Oo. Ang pamilya. pamilya ni Ellie. Mhm. Okay. Yung Yeah. aking kapatid na nasa Kuwait, Uh-huh. na isang Wag natin frontliner kalilimutan talaga itong si Sister Marisa Cinco at ang kanya pong pamilya. family. Opo, Siya ay asawa ng ating classmate. noong nasa PUC pa tayo. Mhm. Yung pong pamilya ng aking anak, si Don, maayos naman po sila, pero patuloy po natin ipanalangin kasi ako lagi nag-aalala dahil frontliner yung anak ko, tapos may baby tuwing uuwi. Mhm. Ay pag siya ina-assign sa may COVID patient, ay hindi makauwi ng diretso. Dito pa sa bahay naliligo. Kailangan dito maligo, magpalit ng damit. At pagdating ng bahay, hindi pa rin makarga yung anak niya dahil nag-aalala na mahawa ang bata. Ay talagang ngayon ko lang naranasan ang sinasabi ng iba, Kuya Wen. Napakasarap pala ng may ako. Yeah. Kaya pag nalulungkot kami, pumupunta kami doon agad. Mhm. Ito na lang din natin po yung aming pong anak na buntis. Ano po, dapat po ay rin siya, yung frontliner. Nurse din. Ay nurse Mhm. din, ay Call of Duty. Kailangan pa rin magtrabaho. At yung aking mga kamag-anakan doon sa Pangasinan, Kalimlim at sa Layog family, isama natin sila sa panalangin. Sina Ate Josie, Mhm. sina Sister Duning. Tuning, na Oo. nasa banig pa rin ng karamdaman. Opo. Mhm. At yun nga, yung Kalalang at lahat po ng mga frontliners. Napakarami pa rin po nating mga nurses, EMS, kahit Tapat. mga anong tawag dito, mga police, Mhm. mga barangay Bombero. tanod, mga Mhm. ganyan na naka-front mo sila. Kaya tinawag po So sila ano yung mga frontline. promises nating Ay, babasahin? sige, basahin mo nga po. Mhm. Ang unang pangako ng Panginoon ay matatagpuan sa Isaiah 40:29.
Opo. Isaiah 40:29. Mhm. Pinalalakas niya ang mga nanghihina at mga napapagod. Mhm. Isaiah 40:29. Yan. Isaiah 54:10. Ito rin po ang pangako ng Panginoon sa ating mga kaibigan ito at mga kapamilya. Gumuho man ang mga burol at bundok. Aba, gumuho man daw ang mga burol at bundok. Ang pag-ibig ko sa iyo'y hindi mawawala. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Ano po? Maging ang kasunduan ko sa iyo na ilalagay kita sa magandang kalagayan. Ako ang Panginoong naaawa sa iyo ang nagsasabi nito. So mismo ang Panginoon ang nangako po nito sa atin. Napakaganda ng pangakong ito ng Panginoon. Opo nga. Lagi natin siyang kasama-sama, no? Mhm. O ang pangatlong teksto ay matatagpuan sa 3 John 1 verse 2. Aha. 3 John 1 verse 2. Ano pong nakalagay? Minamahal, Mhm. aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka Mhm. at bumuti ang iyong katawan, Mhm. na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Amen. Napakagandang pangako ito ng Ano, Panginoon. minamahal. Mhm. Gusto kong basahin yan sa English. Napakaganda po ng sabi po niya sa English. Ito Ano po? ay prosper yan eh. Yung Oo. ginhawang ito. So, babasahin po natin ang 3 3 John John 1:2. 1 verse 2. Ano po? Ito po, iisa lang chapter. So, 3 John 2. Okay? Ang sabi po, Beloved, mga minamahal, ano po, I wish above all things that thou mayest prosper, okay, and be in health, even as thy soul prospereth. Mhm. So, ibig ng Panginoon po ay hindi lang tayo magkaroon ng maginhawang pisikal o material na bagay. Amen. Ang Mhm. pinakang hangad po ng Panginoon dito ay healthy tayo sa physical but at the same time sa spiritual natin talaga yan. Mhm. At prosperous tayo sa material na bagay, subalit lalo tigit prosperous tayo sa heavenly things. Kaya mag-ipon daw po tayo na ay doon sa langit na hindi yun masisira. Kasi yung lahat ng kayamanan dito sa lupa ay Mhm. baliwala. So, Tita Ellen, ikaw naman mananalangin ngayon? Yeah. Okay. Ako naman po mananalangin ngayon. So, at tayo po ay yuyuko ang ating mga ulo muli at ipapanalangin natin ang mga nabanggit po nating mga pangalan. Okay. Okay. Tayo po ay mananalangin. Diyos naming mahabagin, Ama namin na lumikha ng lahat ng mga bagay. Kayo po na aming manlalalang, lalo tigit aming kaibigan. At kinikilala rin po namin kayo bilang hari ng aming buhay. Kami po'y lumalapit sa inyong dakilang harapan sa mga oras na ito upang kayo'y purihin, dakilain, upang kayo'y itaas, upang kayo po ang matanyag at makilala ng mga tao na kayo ang Diyos na mapagmahal, kayo ang Diyos na mapagpatawad, kayo ang Diyos na mapagbigay, kayo ang Diyos na mahabagin. Tunay, Panginoon, lahat na magagandang katangian ay nasa inyo. At kayo din po ang Diyos na laging tumutupad ng mga pangako. Diyos na laging nakikinig ng mga daing, panalangin, at samo ng inyong mga anak. Maraming pong salamat. Panginoon, nabanggit namin ang mga pangalan kanina ng mga taong humihiling ng inyong pagpatnubay. Dahil maaari at di sasalang sila po'y may mga suliranin. Maaaring sa pinansyal, maaaring pong sa lahat na sa kanilang mga relasyon at iba't ibang bagay. Maaaring nagkukulang sa katalinuhan, karunungan, ibig pong magkaroon ng galing sa inyong karunungan at iba pang mga kahilingan, Panginoon. Kayo nakababatid ng pangangailangan po ng bawat isa, ng pag-iingat po para kina Kuya Wen, kina V,
kina Ate Sita, sa aming pong pamilya, lalo't higit po sa aming apo, kay Baby Aziel, sa nagbubuntis po naming anak, sa aming pong mga kamag-anak, mahal sa buhay, mga anak namin, hindi po namin alam kung nasaan po sila ngayon. Hindi rin po namin alam kung anong kalalagayan ng espiritual nilang buhay. Bago po nawa mahuli ang lahat, Panginoon, kami pag-isahin, kami buklurin sa isang pananampalataya, sa isang pag-asa na kayo'y muling darating. At lahat po ng aming mga mahal sa buhay na namahinga na at naghihintay sa kanilang mga libingan, at kami naman po ng mga buhay na naghihintay din, tulungan mo po kami bawat isa sa amin maging handa na kayo'y aming salubungin. Linisin mo po ang aming mga puso, Panginoon. Bigyan mo po kami ng lakas ng pananampalataya sa inyo at pagtitiwala. Nawa po'y kayo ang laging maghari sa aming buhay. Ang lahat pong ito, kasama po ng aming pag-angkin sa inyong mga pangako. Maasa kami ng katugunan ng aming mga panalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Thank you. Yes. Marami pong salamat sa inyo. Prayers. Ngayon po ay mag-imbita po uli kayo bukas 6 to 7. May pinaka-worship na po natin kung gusto niyo po. Mhm. Ito ang sundown worship natin at tuwing hapon po ay kami magsasagawa nito bilang worship po natin sa Mhm. gabi. Ano po? At sa Pilipinas, Sa Pilipinas ay umaga. worship naman sa umaga. Sa umaga. Sa Pilipinas. Ano po? At baka po dagdagan namin na kung gabi po ay worship na ganito, puro prayers, sa gabi naman, sa umaga naman po, ay isi-share namin sa inyo yung aming great controversy na aming pinag-aaralan. Maganda pong pag-aralan na natin to. Chapter by chapter. Ay 42 chapters lang, di ibig sabihin 42 days tapos na natin. Ano po? Gagawin ko po ay isa-summarize na, hindi po natin Para hindi babatayin. masyadong mahaba. Nang di ba at in just an hour ay Mhm. tapos na rin po tayo. So tayo ba ay tama sa oras, Tito Eddie? Oh, tamang-tama. Oh, tama tayo sa oras. 6 to 7. 7. 6 to 7. Maraming pong salamat sa inyo po Thank you. pagsama Salamat sa amin. At tayo po ay Thank you. aawit bago tayo maghiwalay. Ano po, awitin po natin ang ano po, yung teka po, anuhin ko muna. Iaayos ko po muna. Yung pong, Come Holy Spirit, I need thee. Ano po? Magandang awit yan. Light pala Sa susunod siguro, minsan si Manang Sita naman ang ating magte-testimony. Aha. Kasi napakaraming karanasan ito na sinagot ng Panginoon. Oo nga. Oh. So ngayon po ay atin namang aawitin ang Come Holy Spirit. Ano po? I-share ko po sa inyo ang ating awit. At pwede po natin i-mute ang ating mga note pero tayo po isasabay sa pag-awit. Ano? Holy Spirit, I need you. Come, sweet Spirit, I pray. Come in your strength and your power. Come in your own gentle way. Come as a rest to the weary. Come as a balm to the soul. Come, Lord, as strength to my
Nakamute kayo, hindi kayo marinig. Nagsasalita ka ba? Okay, tayo po ay manalangin. Hinihiling po namin, Panginoon, ang inyong laging pagpatnubay sa bawat isa. Yes, Lord. Ingatan po si Brother Michael, Sister Mary B, Sister Sita, Kuya Wen, at Ate Dory. Yes, Lord. Lagi pong naming madama, Panginoon, na kayo ang siyang nagbibigay sa amin ng kaginawahan, kalakasan, kahit kami ay humaharap sa malaking pagsubok na ito. Yes. Alam namin, Panginoon, hindi na magtatagal, kayo'y darating na at kaming lahat ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Amen. Sa susunod po, uunahin naman natin ay yung mga Thanksgiving, Mhm. yung mga Papuri. pangako, papuri. Papuri po muna sa Panginoon bago yung ating prayer. Si Manang Sita, maraming pasalamat yan Yan, sa Panginoon. parami yung mga mga milagro ng Panginoon sa buhay niya. Okay. O, sige po, bukas po muli, Bukas 6 to ulit. 7. 67. Okay. May sasabihin si Manang Sita. Ay, may sasabihin si Manang Sita. Ano pong sasabihin, Manang? Okay, Manang. Ano na Ilocana. May sasabihin po kayo? Oh, thank you very much sa ministry nyo. Opo. Sana pagkalain at patuloy ang Panginoon, banal na Espiritu, nagabayan tayo. Amen. Sama-sama Opo. tayo. Magsalita ka Ilocano, ate. May Ilocano tayong kasama. Si... Ay, naimbag nga aldaw tayo amin, kakabsat. At may kumatating tantuan ng Espiritu kat pinaraming nga sumaybay kanya tayo. Tapay kumatagkikita tayo to amin, digay langit. Amen. Amen. Anong sabi niya, Kuya Wen? Kastamot kin kakabsat. Ano na gana? Sita. Kastamon. Sita? Same to you. Sita. Sabi niya, hopefully we will see in heaven all together. Amen. Yeah. Oh. Antayo nga nagkikita tatag, kikita tayo langit dito'y media, nga bigay langit, pagkikita Well. tayo to amin. Amen. Amen. Si Manang Sita ay Taga saan? malapit sa San Francisco sa mga pinsan ni Kuya Wen. Oh. Ah, okay. Actually, siya ang naghatid sa amin sa pinsan nyo. Sa bahay. Sa bahay. Oh, I see. ganun ba? Okay. Anong last name pala? Kumamo. Umamo. Yeah. Taga Ilocos nila kay ko. Oh, Ilocos. see. Ah. Okay. Ilocos Norte. Oh, Mm. tama mo nga. Taga Pangasinan naman kami. At saka Isabela. Isabela ak nila kay taga Pangasinan. Amen. Amen. Ay, pero siya sister ka taga San Narciso, Zambales. Oh, see. Okay. Puro Sambales. pamatlata. May beach na maganda doon, Kuya Wen. Mhm. Juan, napitas. O, Yeah. sige po. Ah, Tayo, sige. invite pa po kayo ng madami para marami po magbigay Okay. pa po sa Okay. Panginoon. Okay. 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 Thank you again. Bye-bye. Mary B, Bye. thank you. Okay. Bye. Happy Sunday na. Happy Sunday na nga. Happy Sunday. O, sige po, bukas po ulit. Okay. Okay, Bukas bukas ulit. ulit. God bless Thank you. us all. Live pala ito. Live po, live. Live ba yan? Oh. Yeah. Live po sa Facebook to. Oh. Oh, Oh. Napasuwa. Okay. okay. Bye-bye you. Bye-bye. Live meeting. Thank you. Agyaman na. Bye-bye. Kadakyo. Ingat Okay. na lang. Opo. Okay.